Pakan nga po natin ang Panginoon. Are we all blessed? Okay, so ako po mismo ay parang nasa alaapangap habang nakikinig sa kanila pong mga testimonies. Malaking bagay po na marinig po natin ang mga magagandang bagay na ginagawa ng Panginoon sa lahat ng ating pong mga kapatiran. And I hope lahat po tayo natuto po tayo sa kanila pong mga testimony. Now, the power of testimony. Sabi po ng Bible, especially in the book of Revelation, we will overcome the enemy by the power of our testimonies. Napakahalaga po na tayo ay meron pong na-deliver na testimony in the congregation of the living God dahil ito po ay magbibigay ng encouragement sa lahat. Not only to the members, but even to us pastors, the prayer warriors of the church, dahil every Wednesday, may mga tao po na pumupunta dito, nagpe-pray para po sa lahat ng mga members ng church, nandito man o nasa abroad, and they are praying regularly, fervently. At alam mo ninyo, yung pagbibigay po ng mga testimonies po ng ganyan, it will be a big encouragement to our prayer warriors na nagpe-pray dahil ito po ang reward nila. Ang makita at marinig na may mga magagandang storya, may mga magagandang bagay na ginaganap ang Panginoon sa buhay nating lahat. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, susunod na yung testimony mo. Are we all excited? Okay? Kaya nga po, in our life, every year, meron po tayong kalendaryong binibili. Yung iba naman, pag pumunta po kayo sa grocery, may binibigay na po sa inyong kalendaryo. Kompleto po ng date yan. Pwede po ba, itong taon na ito, pag kayo binigyan ng kalendaryo for 2025, day 1 pa lang ng January, start to record the favors and the grace, ang lahat ng blessing na ibinigay ng Panginoon sa inyo dahil ako po naniniwala. Katulad na madalas nating inaawit, every morning, may mga magagandang bagay na binibigay ang Panginoon sa atin. Parang wala yata akong narinig. Can I hear amen? Alam nyo, i-encourage po natin ang sarili natin, be excited every day. Of counting the blessing and the favor na tinatanggap mo sa Panginoon. Alam nyo, ito po yung attitude dapat ng isang Kristiyano. Maging excited ka dahil araw-araw may binibigay ang Panginoon sa iyo. I-record mo lang. At alam mo ninyo, sa panahon ng pagtayo, ng pagbibigay ng testimony, kahit saan, sa loob man ng family, sa workplace, wherever you go, na tayo po ay tatayo. Alam niyo po ba, once we deliver our testimony, tinataga po natin ang ulo ng demonyo dahil nagtatagumpay tayo sa buhay natin at ayaw po ng demonyo yon. At habang dinideliver po natin ang mga testimonies po natin, na itataas po ang Panginoon. Amen. Young people, may mga istorya kayong narinig sa umagang ito. Katulad nyo din sila. They started sa isang napakababang estado ng buhay. But God promoted them. It's all because of their faithfulness to God and their faithfulness sa local church kung saan po sila nilagay ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating pong mga kapatid na nag-deliver ng kanilang testimonies. Okay, so now let's go to the Word of God. Halos hindi ko na yata may deliver to dahil kompleto na yata ang kanilang mga sinabi. But anyway, si Mase kanina nagkwento ng kanya pong storya tungkol po sa kanyang mga anak. For the knowledge of everyone, ang pangalan po ng kanyang panganay na anak ay Psalm 1:3. Psalm 1:3. Kaya po Salmonetres. O, di ba? Ang kanya pong pangalawang anak ay nanggaling po sa Isaiah 11:2. Kaya po Isaiah 2. Yung 11 po doon is X and I means 11.
and then dos. Oh, very biblical, ano? O, lahat po ng mga buntis yan, mag-isip na kayo. Marami po kayong mga istorya. Anak nyo pa lamang ay meron na pong nakakabit na salita ng Diyos. At nung kami po ay nag-uusap, alam nyo po, si Mase, nung nakikinig daw ng mga preachings po natin, at nagkaroon po ng matinding impact sa kanya yung topic, kinlaim na niya na yun ang kanyang pangalan, yun ipapangalan niya sa kanyang anak. So yung Psalm 1:3, and then yung Isaiah 11, verse 2. Wow. Okay, so yung pong mga dalaga dyan, wala pa man po kayong boyfriend, isipin nyo ng mga pangalan ng mga anak nyo. This is one way na itanim sa puso at isip ng mga bata ang salita ng Panginoon. Now, it's a celebration of the Feast of Tabernacle, and this will be the last Sunday, the only Sunday na mag-celebrate. So, ang atin pong mga bata, the Children Church are celebrating upstairs, at tayo po ay nandito to study the Word, and matatapos po ang Feast of Tabernacle on Wednesday. So, kagabi, nag-celebrate po kami sa bahay. At mamayang gabi, hindi ko alam kung saan. Hapon. Mamayang hapon ang youth. Alright. Now, why we attend and why we celebrate the Feast of Tabernacle? Bakit kinakailangang mag-celebrate ng Feast of Tabernacle? A lot of people are asking, nung pinost po natin sa Facebook ang celebration po ng Feast of Tabernacle, ay marami pong nagtanong sa akin, Pastor, ano ba yung Feast of Tabernacle? And some of them are ministers, some of them are, they study the Word, pero hindi po talagang nabigyan ng pansin ang pag-aaral tungkol po sa Feast of Tabernacle. But for today, habang tayo po ay nagsa-celebrate po ng Feast of Tabernacle, siguro gusto ko lamang po laliman ang ang pangunawa po natin kung bakit kinakailangan tayo mag-attend at bakit kinakailangan tayo po ay mag-celebrate ng Feast of Tabernacle. Now, let's open our Bibles in Leviticus 23, especially of verse 2. Leviticus 23, verse 2. Ano po ang sinasabi ng Bible? Speak to the Israelites and say to them, these are my appointed feasts, the appointed feasts of the Lord, which you are to proclaim as sacred assembly. It is the Lord who speak to Moses, na sinasabi po ng Panginoon kay Moses, may mga mahalagang mga okasyon, may mga piyesta na dapat i-celebrate ang Israel. And even, tayo po na mga, hindi naman tayo inborn Israelites, but because of John chapter 12, na sabi pa ng Bible, them that receives the Lord Jesus Christ gave He the right to be called sons of God. So tayo po ngayon ay mga anak ng Diyos. And in Hebrew, ang sabi po ng Bible, tayo po ay galing sa lahi ni Abraham. So sabihin mo nga sa katabi mo, galing ka sa lahi ni Abraham. Dahil sa born-again experience natin, naging adopted sons and daughters tayo ng Panginoon. And because of our faith to our God, we become children of God dahil nasama po tayo sa lahi ni Abraham. Ngayon, ang sabi po ng Panginoon na lumikha ng langit at lupa, kinausap si Moses, speak to the Israelites and say to them, these are my appointed feasts, the appointed feast of the Lord. Sabihin nga po natin, appointed feast of the Lord. Hindi po piyesta ng kung sino-sino. Hindi po ito piyesta ng patron. Hindi po ito piyesta na ginawa ng batas ng tao. Pero po, ang sabi ng Bible, feast of the Lord. And that we need to proclaim as sacred assembly. Dahil ito po ay kautusan ng Panginoon, it is a sacred assembly. Amen. Now, in verse 33 ng Leviticus 23, ano ang sabi ng Bible? Hallelujah. 33. The Lord said to Moses,
Inuulit ko po, napakahalaga na maunawaan natin yung sinasabi po ng Bible. The Lord said to Moses, "Say to the Israelites," in 34, "on the 15th day in the 15th day of the 7th month of the Lord's feast of tabernacles begins, and it lasts for how many days? 7 days. It is the word of the Lord given to Moses to be delivered to the Israelites, na kinakailangan daw mag-celebrate ng Feast of Tabernacle for 7 days. At alam niyo ho kapatid, ang tanong, bakit kinakailangang umattend ka ng Feast of Tabernacle? Sabi mo nga sa katabi mo, bakit kailangang umattend ka? Bakit kailangang mag-celebrate ka? In point number 1, in the notes na hawak po ninyo, nilagay ko po dyan, out of loving obedience to the Father. Dahil nagmamahal ka sa Diyos Ama, na nagsalita, na nagsabi kay Moses, sabihin mo sa mga taga-Israel, ang Diyos Ama na may likha ng langit at ng lupa, ang Diyos Ama na lumikha sa iyo, sa sarili niyang wangis, ang nagmahal sa iyo ng ganun na lamang. He prepared everything in heaven, on earth, and even beneath the earth. He provided all our needs because He loved us. At ngayon, siya ho ay nagsabi ng kautusan, you need to celebrate the feast of the Lord. And one of the feast na kinakailangan po nating i-celebrate is the Feast of Tabernacle. And so the very reason kung bakit tayo, 611 people and our families, saan man po sila naroroon, bakit tayo po nagse-celebrate? It is because this is out of loving obedience to God. Dahil mahal natin ang sumunod sa Panginoon. Amen? Alam nyo, ang hirap pong mag-celebrate, ang hirap pong sumunod sa Diyos, na hindi mo kasi naintindihan na ang pagsunod ay dapat gawin mo ng may pagmamahal. Amen. Nakakita na po ba tayo ng kasambahay natin na yung inutusan nakasimangot at nagdadabog? Pero sumunod naman. Ang tawag ho dyan, yung sumusunod na, no itawit hinan ang marulot kan dorob ayong. No Ilocano ka kat tungpalbilin. Pero wala sa puso mo. Pero alam mo kapatid kaibigan, ang hirap sumunod na hindi mo naintindihan kung ano sinusunod mo, kaya sumusunod ka ng walang pagmamahal. Can I hear amen? Yung mga anak na pinagluluto na labag sa kalooban nila, sigurado, ang niluluto mo na kusel. Hanga na imas. Pero gawin mo ang lahat ng bagay ng may pagmamahal. Sasabihin ko po sa iyo, lahat maa-appreciate. Lahat malalaman nila ginagawa mo ito ng may pagmamahal. Amen. Ilan dito mga estudyante? Natutuwa ba kayo sa inyong pag-aaral? Ay, Lunes manen. Alam yan? Yung pasok mo, 7:30, di ba? 7:20 na, nasa higaan ka pa. Parang walang pagmamahal ho yan. Oo. Ilan dito, naglaba, hindi na nagsabon. Alam nyo, ang hirap gumawa ng isang bagay na walang pagmamahal. Pero gawin mo ang mga pinagagawa sa'yo, lalo na kung kautusan ng Diyos, gawin mo ng may pagsunod dahil nagmamahal ka sa Panginoon na nag-utos sa iyo, ang lahat ng bagay ay madali. Can I hear amen? Sabi ni Mase, ang hirap kaya magbigay ng tithes. May kausap pa rin ba ako? Si Mase lang ba yon? Pero alam nyo na natutunan po niya ang pagbibigay ng ikapo. Ngayon ay kumita siya. After few minutes, nakatransfer na ang kanyang tithes sa bank account ng church. We know it.
updated po kami sa obedience ng babaeng ito. O updated po kami sa obedience nilang mag-asawa. Walang sumunod sa Diyos na pinabayaan ng Panginoon. And I'm telling you today, even sa inyo lahat na nanonood ngayon online, whether you are a member of this church or not, sumunod ka sa kautusan ng Panginoon in celebrating the Feast of Tabernacle, and I'm telling you, ina-assure ko sa iyo, ang lahat ng pangako ng Panginoon, ng pagsunod mo sa kanyang mga salita, merong kalakip na pagpapala. Amen. So why do we attend Feast of Tabernacle? Why do we celebrate the Feast of Tabernacle? Out of loving obedience to God. Mahalin mo ang Panginoon. Nang ganun na lamang, mahalin mo ang Diyos. Top priority ng pagmamahal ang ibigay mo sa Panginoon. At alam nyo, makikita po ng Panginoon ang pagmamahal natin sa Kanya. Now, in verse 41, ano sabi ng Bible, Leviticus 23, verse 41, celebrate this as a festival to the Lord for 7 days each year. This is to be a lasting ordinance for the generations to come. Celebrate it in the 7 months. 7 days. Alam niyo, yung mag-celebrate ka ng 1 day, medyo stressful na po yan. Pero lalo pa yung 7 days. Pero alam mo, kung alam mo lang kung bakit ka nagse-celebrate, kahit ilang buwan, kahit ilang araw ang sasabihin ng Diyos, I will celebrate. Why? It is the God of Israel who commanded me to do it, and I will do it. So dahil nagmamahal po tayo sa Panginoon, dahil mahal po natin ang Diyos, kung bakit kailangan po tayo mag-celebrate ng Feast of Tabernacle. Now, point number 2, Zechariah chapter 14 and verse 16. Can we read it aloud? Then the survivors from all the nations that have attacked Jerusalem will go up year after year to worship the King, the Lord Almighty, and to celebrate the Feast of Tabernacle. Ibang klase magutos ng Diyos. Akala ko sa mga taga-Israel lang. Pero isipin mo, sabi po ng Bible, pati yung umatake sa Jerusalem, yung mga survivors sa giyera ng Israel at lahat ng kalaban na bansa, they need to go up to Jerusalem. They need to go to Israel and celebrate the Feast of Tabernacle. Anong purpose? To worship the King. Kung papansinin po ninyo yung King, is capital letter K. It is the Lord to be worshipped in the celebration of the Feast of Tabernacles. Ganon katindi, ganon kaseryoso ang Diyos. Kung bakit po niya nire-require, hindi lamang mga taga-Israel, pati kalaban ng Israel. Sabi mo nga, pati kalaban ng Israel. Even the unbelievers, they need to go up to Jerusalem to celebrate the Feast of Tabernacle. At alam ko, hindi po nagbibiro ang Panginoon dito, hindi lamang ito challenge sa mga unbelievers. But even to the unbelievers, ganun ang concern ng Panginoon. Hello? Alam niyo, meron po kasing blessing sa celebration of Feast of Tabernacle. Naintindihan naman natin yan, di ba? Amen? Na maging ang Panginoon, He is just, na kahit po yung kaaway ng Israel, kalaban ng Israel, gusto rin niyang pagpalain. So even to us Gentiles by blood, binigyan po tayo ng oportunidad na makalapit, maka-worship sa King of Kings and the Lord of Lords. Dahil lahat po ng tao, whether you are Israelite, Jew or Gentile, pareho lamang nanilika ng Panginoon at gusto ng Diyos na pagpalain po tayong lahat. Amen.
Ano man ang estado natin sa buhay, mayaman, mahirap, maputi, maitim, lahat po tayo, kalooban ng Panginoon, na tayo po ay mag-celebrate ng Feast of Tabernacle for us to enjoy His promise. And so in point number 2, we are here, we attend the Feast of Tabernacles. It's because nais po ng Panginoon na tayo po ay makapanambahan sa Kanya, to worship the King. Now, verse 17, ano po sinasabi ng Bible? Zechariah. Can we read it aloud? Ulitin nga po natin basahin. Go. If any of the people of the earth do not go up to Jerusalem to worship the King, the Lord Almighty, they will have no rain. Naku, Diyos ko. Seryoso talaga pala ang Panginoon sa celebration ng Feast of Tabernacle. Kung sino man daw pong lahi ang hindi po pumunta sa Jerusalem, ang hindi po mag-celebrate ng Feast of Tabernacle, wala po silang ulan. Alam niyo kung bakit ganyan ang pananalita niya? Dahil ang salita po ng Diyos ay na-deliver sa Israel nung araw at sa lahat ng mga karatig bansa, at sila po ay nasa disyerto. And the only way for them to survive, mag-survive ang kanila pong harvest, ang kanila pong mga pananim, is they're expecting for a rain. At alam nyo, sabi po ng Bible, kung hindi pupunta sa Jerusalem at hindi mag-celebrate ng Feast of Tabernacle ang lahat ng bansa, hindi magpapadala ang Panginoon ng ulan. Verse 18. Come on, go. Let's read it. If the Egyptian people do not go up and take part, they will have no rain. The Lord will bring on them the plague He inflicts on the nations that do not go up to celebrate the Feast of Tabernacle. Ang Egypt na nang alipin sa mga taga-Israel. Kung hindi daw po sila pupunta sa Israel at mag-celebrate ang Feast of Tabernacle, tatamaan sila ng mga sumpa. Tatamaan sila ng mga sumpa na dati na nilang naranasan. And so, the Lord is encouraging every nation to celebrate the Feast of Tabernacle. At alam niyo, kapatid, kaibigan, there is blessing in celebrating the Feast of Tabernacle, but meron din pong sumpa sa mga lahi na hindi po kumikilala sa salita ng Panginoon, even in the celebration of the Feast of Tabernacle. So the Lord will bring on them the plague that inflicts on the nations that do not go up to celebrate the Feast of Tabernacle. Pastor, kailangan tayong pumunta sa Israel? Kailangan ba pumunta sa... Kung babasahin po kasi natin sa New Testament, ang lahat ng nag-worship sa Panginoon, they need to go to Jerusalem. Pero ang sabi po sa gospel, you can worship God wherever you are. Because the presence of God, by the power of the Holy Spirit, ay nilagay na ng Panginoon sa bawat bansa. So hindi ko na kailangan pumunta sa Jerusalem. Pero mariin na sinasabi ng Panginoon, we will celebrate the Feast of Tabernacle in the place kung saan pinili ng Panginoon. And I believe, even in this place, even in this building, even in your homes, if you will celebrate the Feast of Tabernacle, nakikita po ng Panginoon yon. Amen. And if you will celebrate the Feast of Tabernacle, the Lord will bring rain to your family, to your career. Ang kalooban ng Panginoon, lahat po tayo ay mapagpala. Now, verse 19. Can we read it? This will be the punishment of Egypt,
and the punishment of all the nations. Sabi nga po natin, all the nations. Say it again, all the nations that do not go up to celebrate the Feast of Tabernacle. And thank God, dahil sa connection po natin sa 611 Bread of Life Church in Hong Kong, na nag-aral ng salita ng Panginoon, we were able to join them in celebrating the Feast of Tabernacle. Now, every year, we are celebrating the Feast of Tabernacle in the Philippines. Kaya nga po, ang claim po natin ngayon, ang bansang Pilipinas ay pagpapalain ng Diyos. The Lord will send forth rain in season. Sa tamang panahon ng Diyos, dadalhin niya ang ulan. Dahil may mga Pilipino po na nagse-celebrate ng Feast of Tabernacle. So sabi mo at sa katabi mo, congratulations. God will bring us rain. Are we all excited? Ilan nang excited? Lift your hands. Woo! Hallelujah. Now start to tell God what do you need and what you want. Amen? Huwag ho tayo mahiya na magsabi. Lord, nag-celebrate ako ng Feast of Tabernacle. Natutuwa po ako, lahat ng nag-celebrate dito, lagi po may picture. Bago po kakain, bago pa mag-pray ng pagkain, pinipicturean lahat ng mga pagkain. I was asking God, sabi ko, para saan yung mga pictures na ito? Because we really want to show our friends, our families, kung saan sila naroon, that we are celebrating the Feast of Tabernacle. Can I hear amen? Pero iba yung nasa isip ko. Lord, magpapapicture kami. Because I want to show to you, O God, that in the Philippines, kahit sobrang hirap ng buhay, sa palagay ng iba, nagse-celebrate po tayo ng Feast of Tabernacle. Can I hear amen? Ang pictures ko, nakasama po kayo, ay hindi lamang para sa mga taong nakakakita sa Facebook. No. Number one, gusto kong ipakita sa Panginoon, ang 611 Church in Tuguegarao, ang 611 churches in the Philippines, we are celebrating the Feast of Tabernacle because I know God will bring rain to us, to our crops, and that this year, your harvest will double. Amen! Amen! Kaya alam nyo kapatid, laliman po natin ng mabuti ang tanggap po natin dito po sa pinag-uusapan natin. At alam nyo, nung inaalala ko po yung Zechariah chapter 14, nung ginagawa ko po ang topic na ito this week, after po ng Sunday, tinatanong ko sa Lord, anong ituturo ko? At nung dinala po ako sa Zechariah chapter 14, doon ko po naintindihan, hindi po nagbibiro ang Panginoon. God is very serious to His words. God is very serious when it comes to the celebration of the feast of the Lord, even the celebration of the Feast of Tabernacle. So we celebrate the Feast of Tabernacles, brothers and sisters. It's not just because we really want to celebrate ng kung ano man, but because we want to worship the King. Because once we worship the King, nakakita na po ba tayo ng isang King? Yung King, kinakailangan hong maging sensitive tayo sa kanya pong facial expression. Kinakailangan maging sensitive ka sa feeling ng king. Yung king, meron pong crown, meron po siyang scepter, tawag ba doon? At yung kanya pong scepter, kapag yan ay itinaas niya at ituturo niya sa'yo, may dalawang mangyayari. Kung siya nakangiti, may reward ka. Kung siya hindi natutuwa, pupugutan ka ng ulo sa Golgota. Alam nyo? Ito po yung king na sinasamba natin. Can I hear amen? Can I hear amen? Kaya nga, pag nagwa-worship tayo sa Panginoon, di ba, lahat ginagawa natin, palakpak mo pa lang, sayaw mo pa lang, yung awit mo pa lang. You need to worship the Lord to the best that you can do. Lahat ng paraan, sinabi ng Panginoon, let everything that has breath, praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, may hininga ka ba?
ka sa Panginoon. Musician ka ba? You need to play the string instrument. You need to play all the instrument skillfully. Bakit sinasabi ng Bible doon? Dahil, alam nyo, yung king na wino-worship po natin, kinakailangang matuwa sa atin. Kaya kapag tayo po umattend ng worship, especially sa Feast of Tabernacle, siguraduhin mong natutuwa ang Diyos sa'yo. Sabi mo nga sa katabi mo, siguraduhin mo natutuwa ang Diyos sa'yo. Ilan sa atin dito ang may mga katulong sa bahay? O kaya boss po tayo o supervisor tayo ng isang organization. Pag tinawag ka, marami po sa atin talagang mixed emotion. Meron ho yung nasi-CR, meron ho yung nagpe-pray na sana maglaho na ako ngayon. Alam mo ko bakit? Dahil tinatansya mo yung ano yung itsura, ano kaya mangyayari pagharap mo sa boss mo? Diba? Mga estudyante, pag tinawag kayo ng teacher nyo, how do you feel? Lalo na kayong teacher mo, walang kilay, yung lapis na ang kilay niya. Pero alam mo, kapag ikaw kasi yung obedient, point number 1, and you come to the presence of the king with a purpose of you really want to lift him up and worship him, bigyan mo siya ng praise, bigyan mo siya ng glory, matutuwa siya sa iyo. And the very moment na itinaas po niya kanyang scepter at itinuro po niya sa iyo, because of your point number 1, you obeyed. And you come before His presence to worship the King. Sasabihin niya sa iyo, okay, you will receive your portion. You will receive the favor. You will receive the grace. Amen. Pero ang pinakamasakit, yung itinuro niya, yung kanyang scepter sa iyo, at sasabihin, ilabas niyo siya. Hindi ko siya nakikilala. Ang sakit ho ng kapatid kaibigan. Church, listen very carefully. The celebration of the Feast of Tabernacle ay isang malaking oportunidad para sa bawat nilikha ng Diyos, lalo na tayo na mga tao. Why? This is the time na maipakita natin sa Kanya yung loving obedience natin sa Kanya mga salita. Na kapag tayo po ay pumunta, even the celebration of the Feast of Tabernacle, God is expecting na mabigyan mo siya ng kapurihan dahil kapag ginawa mo ito, meron siyang ipagkakalob sa iyo. Now, tingin na po kayo sandali sa akin. Alam niyo po ba? Basahin po ninyo ang gospel. There you will discover even the Lord Jesus Christ celebrated the Feast of Tabernacle. Si Jesus nga nag-celebrate ng Feast of Tabernacle eh. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw pa kaya? You know why He celebrated the Feast of Tabernacle? Because Jesus is the reason of celebrating the Feast of Tabernacles. So we're all here to celebrate the King. That's point number 2. Sa Deuteronomy chapter 14, verse 22. Deuteronomy chapter 14. Be sure to set aside 1/10 of all your fields produce each year. Verse 23. Eat the tithe of your grain, new wine and oil, and the firstborn of your herds and flocks in the presence of the Lord your God, at the place He will choose as a dwelling for His name, so that you may learn to revere the Lord your God Almighty. 24. But if that place is too distant, you have been blessed by the Lord,
your God and cannot carry your tithe. Natutuwa po ako nung binabasa ko ito. May mga tao pala nung araw, hindi nila kayang dalhin yung dami ng kanilang harvest. But if the place is too distant and you have been blessed by the Lord your God and cannot carry your tithe because of the place where the Lord will choose to put His name is so far away, ano sabi po na verse 25? Then exchange your tithe for silver and take the silver with you and go to the place the Lord your God will choose. 26. Use the silver to buy whatever you like, cattle, sheep, wine, or other fermented drink, or anything you wish. Then you and your household shall eat there in the presence of the Lord your God and rejoice. 27. And do not neglect the Levites living in your towns, for they have no allotment or inheritance of their own. Kapatid, kaibigan, sa pagsa-celebrate po ng Feast of Tabernacle, kaya po pala sinabi ng Panginoon, do not celebrate the Feast of Tabernacle with empty-handed. Because God had blessed us for the whole year. Amen? Pastor, awanti kita mi since January, agingga na tata. Alam mo, may mga tao hong ganyan. Kahapon, kumarap po ako sa around 1,000 audience. At nung sila po ay nagsasign sa kanilang information sheet, nilagay po doon, marami po sa kanila naglagay, wala po silang hanap buhay. So I was asking God, sabi ko, paano nabuhay itong halos 1,000 tao na ito na walang trabaho? Walang trabaho. Pero binigyan ng 24 hours a day. Lahat pare-pareho may kamay. Lahat pare-pareho may mata. Lahat pare-pareho may paa. Sabi mo nga sa katabi mo, lahat pare-pareho meron. Pero bakit yung iba na-bless, bakit yung iba hindi? Pare-parehong araw ang nagbibigay ng init sa ating lahat. Pare-parehong ulan ang bumabasa sa atin. Pare-parehong hangin ang atin pong hinihinga. Pero bakit? May mga nagsasabing hindi napagpala ang kanilang buhay. Why? Pero nung pinapag-aralan ko po, itong text na ito pong topic po na ito, alam mo ang expectation ng Diyos sa ating lahat? Lahat ng tao ay Kanyang pinagpala na. Do you believe this? May kausap pa rin po ba ako? Lahat po tayo ay binless na ng Panginoon. Pastor, makunam lang data kasi adati skill mo. Lahat po tayo may skill. Lahat po tayo ay merong gifts. And God is expecting that all of us, brothers and sisters, we are blessed by the Lord. And now, I want to declare this to all of you. We are really blessed by the Lord. Pwede bang i-flash sandali yung awit nyo kanina? Which report you will believe? Naintindihan po ba natin yung inaawit natin kanina? Kaninong report, whose report will you believe? Whose report will you believe? The world keep telling us that we cannot make it. Mag-apply ka ng trabaho ngayon. Ang hinahanap, pambihira. Mag-apply ka lang ng trabaho sa Pilipinas, kinakailangan 4-year course, graduate ka.
Tapos maghapon kang naka-mini skirt, magtitinda ka lang pala ng bakya. And every time na magdadala po tayo ng application letter, ng ating resume, kung saan po tayo papasok, the report from the devil and from the world says, you will not make it. Every time nagagawa po tayo ng decision, the report from the devil keeps telling us, sarado na at hindi ka na matatanggap. Every time na gusto nating mag-aral, the devil keeps telling us, you will not make it. Every time na magte-take ka ng exam, the report from the devil is, you cannot make it. Every morning, paggising po natin sa umaga, ang report from the devil ay sasabihin niya sa iyo, nahihilo ka, anemic ka, o kaya high blood ka. That's the report from the devil. Hello? Now again, whose report will you believe? Ano yung report from the Lord? Next stanza. Di nakasunod. Verse 1. Ano daw po yung report? His report says? His report says? Alam nyo, may report ng Panginoon. Ang report po ng Diyos, we will make it. We are filled, we can make it, and we will make it. At magtatagumpay po tayo. Amen. The devil says, you will not have harvest for this year, but the report of the Lord is, He will bless all the works of your hands, and we will have harvest. So kapatid, kaibigan, alam niyo kung bakit gano'n ang sinasabi ng Panginoon. Point number 3, malapit na po tayo matapos, for us to learn to fear the Lord. Magkaroon po tayo ng banal na takot sa Panginoon. Ang Kanya pong sinabi, sundin mo at pilitin mong sundin dahil ito po ay sinabi ng Diyos. Mahirap pero kinakailangan mong sundin, kinakailangan mong paniwalaan, kinakailangan mong ipamuhay. Can I hear amen? Can I hear amen? Can I hear amen? You're diagnosed of a sickness, but you need to believe the report of the Lord. Kahit may pain, kahit merong sakit, kahit meron pang kirot, kinakailangang paniwalaan, you are already healed. Magkaroon ka lamang ng takot sa Diyos. Now, why do we celebrate the Feast of Tabernacle in Deuteronomy 16:13-15? For us to rejoice. Sabihin nga po natin, to rejoice. Say it again, rejoice. Celebrate the Feast of Tabernacle for 7 days after you have gathered the produce of your threshing floor and your wine press. Now, 14. Be joyful at your feast, you, your sons, your daughters, your men servants, your maidservants, and the Levites, and the aliens, and the fatherless, and the widows who live in your town. They need to celebrate with joy. Verse 15. For 7 days celebrate the feast of the Lord your God at the place the Lord will choose. For the Lord your God will bless you in all your harvest, in all the work of your hands, and your joy will be complete. Kapatid, kaibigan, kalooban ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng tuwa, hindi lamang tuwa, kundi magkaroon po tayo ng saya sa buhay. Are we all excited? Now, the very reason why we attend the celebration of the Feast of Tabernacle and why we celebrate the Feast of Tabernacle, dahil gusto po ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng joy. Amen. Ngayong celebration po nito, punong-puno kami ng kagalakang mag-asawa. Tuwan-tuwa po kami. Ang dami naming reasons kung bakit kami naging masaya sa pagse-celebrate po ng Feast of Tabernacle na ito. Now, listen. This is my style. Bukas, Monday na Monday, susundin ko ang sinasabi ng Panginoon. I need to wake up early in the morning to praise the Lord, to worship the King.
to worship the King. And then, I will work again. Meron po akong mga gagawin ko sa buhay that I need to produce. At the end of the day, I need to have a harvest. And that harvest, dadalhin ko sa aking kamalig. And I will do that for the whole year. Alam niyo kung bakit? Dahil sa susunod na celebration ng Feast of Tabernacle, I want greater joy next year sa pagse-celebrate ng ating Feast of Tabernacle. Can I hear amen? Can I hear amen? Alam niyo, ang tuwa at ang saya sa buhay, nasa iyo lang kung paano mo gagawin. If you will choose the Spirit of God, the fruit of the Holy Spirit, one of the fruit of the Holy Spirit is joy. So nasa iyo po yon, choice mo yon, kung anong fruit, kung anong report ang dapat mong i-entertain sa buhay mo. So brothers and sisters, the very reason kung bakit tayo po ay nagse-celebrate ng Feast of Tabernacle is to rejoice. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, to rejoice. So next year, magse-celebrate po tayo ulit. Excited na po ba tayo? Hallelujah. Ilan ang excited? Hindi pa natatapos yung taon. Ito na. Excited na tayo next year. Woo! Hallelujah. At next year, ibang-iba po ang gagawin nating Feast of Tabernacle celebration. Hindi na po tayo dito. Amen? Malay mo. For 7 days, we will be celebrating in a hotel. Dahil ngayong taon po na ito, naiintindihan natin, mas marami na po sa atin ang nakaunawa ngayon kung ano yung Feast of Tabernacle. Amen! Kanina sa testimony ni Maricel, milyon ang pinag-uusapan. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw din may milyon kang pag-uusapan. Bakit yung iba parang... Ilan ang excited? Lift your hands, please. Greater glory, greater anointing, greater power, greater favor, greater blessing ang ipagkakalob ng Panginoon sa atin. Why? We celebrated the Feast of Tabernacle in this place. Amen! So, kagabi sabi ko, Lord, sasabihin ko ba sa kanila na next year kakaiba ang aming Feast of Tabernacle? Sabi ko sa loob-loob ko, Lord, hindi ko yata kayang sabihin. Yung 7 days na magsa-celebrate outside the church, hindi ko kayang ipahayag yan. So ako po ay nag-struggle, kaya po napuyat po ako sa buong magdamag dahil nagtatalo kami ng Panginoon kung kailangan ko bang sabihin sa inyo na ang celebration po natin next year ay much greater, mas bongga, pero ayaw ko pong mag-struggle. Celebrate with us. Even you people online, I want you to come and celebrate with us next year because this year will be a very special year. It is a year of harvest for all God's people. Naranasan natin ang effortless 2024. Next year, kakaiba po ang gagawin ng Panginoon. Bantayan mo yan. Hallelujah! Greater rejoicing. Hallelujah! Now, this is a time for family. Deuteronomy chapter 16, verse 14. Time for family. Nasaan na yan? Deuteronomy. Come on, can we read it? Be joyful at your feast, you, your sons, your daughters, your men servants and maid servants, and the Levites, the aliens, the fatherless, and the widows who live in your towns will celebrate the Feast of Tabernacle. Alam niyo kapatid, kaibigan, yan ang isang dahilan
kung bakit kakaiba po ang celebration natin next year dahil ang buong family mo ay magsa-celebrate ang Feast of Tabernacle with us. Hallelujah! Can I hear amen? So, brothers and sisters, ang celebration po ng Feast of Tabernacle, kung bakit tayo nag-attend, kung bakit po tayo nag-celebrate, ang 5 bagay po na ito. Out of loving obedience to our God the Father, because we worship the King, because we learn to fear God who created the heaven and the earth, upang tayo po ay magkaroon ng rejoicing in our hearts and a time for family. Dahil lahat ay nire-require ng Panginoon, lahat ng kasambahay natin ay kinakailangang mag-celebrate ng Feast of Tabernacle. And God will surely bless us. Can I hear amen? Hallelujah. Shall we all rise at tayo po'y manalangin? Worship team, please. Can we sing that worship song kanina? Thank you, Lord. Everyone, can we just close our eyes for a moment? Have that heart of expectancy. That beginning today, because we are all here to celebrate the Feast of Tabernacle, God's anointing will be with us. Ang pagpapala ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan ay pagkakalob niya sa atin upang patuloy po tayo na pagpalain ng Panginoon. Today, because we celebrated the Feast of Tabernacle, anointing will be in our hands. Blessing and favor will be in our crops. Believe it, claim it. This is the perfect will of God. Can we sing this worship song? Because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Let's declare that He is Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, my Prince of Peace. And I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi. You are a banner, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom. Yes, you are my Prince of Peace, my Prince of Peace. And I worship you because of who you are. Let's sing it again. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi. Every victory, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of
worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Let's worship our God. And I worship you because of who you are. Can we sing it again? And I will worship you because of who you are. Can we just worship the Lord? And I worship you because of who you are. Lord, we worship you. And I worship you because of who you are. Come on, sing to Him. Hallelujah. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Can we just shout and say, Lord, we worship you. Give Him your worship. Give Him your praise. Oh, we worship you, O King. Hallelujah. Come on. Give Him your worship. Give Him your praise. Lift Him up. You deserve all the glory. You deserve all praise. Yes, He is our Jehovah Jireh, your provider. He is our Jehovah Rapha, your healer. Oh, we worship you. We worship you, Jesus. Come on, worship the King. Worship the Lord of Lords. Hallelujah. You're my Oh, we provider, Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace. And I worship you because of who you are, Jehovah Jireh, My provider. my provider, Jehovah Nissi. You reign in victory. Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, The Prince of Peace. my Prince of Peace. And I worship you because of who you Oh, are. and I worship you. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Now listen, only the ladies. And I worship you. Because of who you are. Let the ladies worship the King. And I worship you because of who you are. Let the ladies be heard. Worship your King. And I worship you because of who you are. Now lahat po ng mga kalalakihan, sabihin natin, and I worship you because of who you are. Lahat po ng kalalakihan, lift your hands. And I worship you because of who you are. Can we say it again? Lift, mga kalalakihan. And I worship you because of who you are. Lahat po ng nagmamahal sa Panginoon. And I worship you because of you are. Everyone sing it again. And I worship you because of who you are. For the very last time now. And I worship you because of who you are. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Give Him the praise. Isang pinakamalakas na palakpak sa buhay
the King of Kings and the Lord of Lords, the God who created the heaven and the earth. Ang Diyos na nagsabi kay Moses, tell to the Israelites to celebrate the feast of the Lord. Panginoon, we have delivered your word today. We have declared, O God, your very word. We have declared, O God, the blessing that in the celebration of the Feast of Tabernacle, them that obey you will bless. But cursed is the man that will not go up and worship you, O King. But today, Lord, we're all here, kasama ng aming mga pamilya, to worship you. For you deserve, O God, ang worship ng iyong mga anak. Deserve mo, Panginoon, ang lahat ng pagsamba. At Panginoon, ang aming dalangin, kami at ang aming pamilya, ang buong tahanan namin, we are celebrating the Feast of Tabernacle because we love you. And because we want to honor you, O God, na nagsabi ng iyong mga salita. Hindi mo pinabayaan ang mga Israel in the wilderness. Dinala mo sila sa kanilang pong lupang pangako. At kaming lahat sa araw po na ito, ang dami naming pangarap, Panginoon. Bring us even in the place kung saan ka naroroon, where there is honey and milk. Lord God, bring us in our promised land. For this is your promise, O Lord. At ang aming dalangin, the benefit of this celebration, O Diyos, ay maranasan ng iyong mga anak. And beginning this day, our lives will never be the same again. It is your promise that you will bless our harvest. It is your promise that you will bless all the works of our hands. Lord, we declare it by faith, and we claim it by faith in the name of Jesus. At Panginoon, sa araw po na ito, salamat, naramdaman namin ang pagsama mo sa amin. At alam namin, O Lord, sa buong taon na ito, you will do great wonders and miracles, O God, in the lives of your people. In obedience to your word, there is always blessing. So we claim it today. Panginoon, salamat. At Lord, ang aming dalangin, ingatan mo ang iyong mga anak maging sa kanilang pong pag-uwi hanggang sa kanilang makarating sa kanilang mga pansamantalang tahanan. Ang pagsama mo ay patuloy na maranasan namin lahat. Lord, we thank you. And Father, we will continue to celebrate the Feast of Tabernacle because this is your command, and we will obey because we love you. We will obey, O God, because we want to honor you. And to you we bring back all the praise, all the glory. In Jesus' name. Amen. Okay. Bago po tayo uuwi, aawit po tayo ng Victory Proclamation at meron pong iaabot sa inyo ang atin pong mga manggagawa. Pwede bang dito na lang? Alright. Okay, can we sing the song? Hallelujah. Let's continually praise God because it is good to praise the Lord. Hallelujah. To praise the Lord and make music to your name, O God Most High, to proclaim your love and faithfulness all the day and through the night. It is good to praise the Lord and make music to your name, O God Most High, to proclaim your love and faithfulness all the day and through the night. May I dwell in your courts, O Lord, and to flourish like the trees of Lebanon, planted in the house of Adonai, meant to live forevermore. Okay, as we go out, dalawa pong line. Dito po yung isa, tsaka dito yung isa. Sige na po, pwede pong mag-wet. Dalawa pong line, pwede po dito, pwede po dito. Hallelujah. And then we go. God bless po sa bawat isa. Yes, God bless po. Pia, Pia.